Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Sinumpa niyang pag nakita niya ito ay kakalbuhin niya ito sa galit at ipapamukha rito ang hindi nito pagtupad sa pangako sa kanya. Ngunit sa pagkabigla at pagtataka ni Jack ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Poy. Nawala ito na maging ang mga magulang nito ay hindi ito natagpuan. Ganun na lang ang pagkadismaya ni Jack. Naglaho ang galit at pag-alala sa puso niya. Mabilis na nalagas ang mga dahon sa puno. Ang tangkay ng panahon ay lumipas na. Tila isang kisap mata lang. Lola na si Jack kahit wala pa siyang apo. Ni wala nga siyang anak. Paano'y hindi naman siya nakapag-asawa. Ang puso niya ay naiwan sa nakaraan, sa piling ng mga alaala nila Poy. Dala ang tungkod ay tinungo niya ang kakahuyan. Wala siyang pakay doon. Ang gusto lang niya ay maglibot, maglakad-lakad at balikan ang masasayang nilang alaala ni Poy. Kaso sa huli ay hindi niya maiwasan na mabalikan din sa isip ang huling alaala na yun na nagdulot ng pait sa puso niya. Nang iwan siya nito sa kamay ng aswang, kaya't ang matamis ng ngiti ay unti-unting napawi, napalitan ng pagkunot ng noo at pagsimangot. Nang mula sa kung saan ay biglang lumapag sa harapan niya ang isang matandaring babaeng aswang. Napaatras si Lola Jack. Tinanong siya ng aswang kung natatandaan ba niya ito. Ang ginawa niya sa mukha nito, agad namang nananariwa sa isip ni Lola Jack ang babaeng aswang noon na pinukpok niya ng bato sa mukha. Nakita niya ang peklat na likha niyon sa mabagsik na mukha ng matandang babae. Humakbang palapit sa kanya ang aswang habang sinasabi na ngayong matanda na sila ay natitiyak nitong wala na siyang laban sa kanya dahil ang mga tao ay humihina sa pagtanda habang sila raw ang mga aswang ay lalo pang lumalakas. Hindi naman nagpasindak si Lola Jack. Iniamba niya ang tungkod niya sa matandang aswang at sinabi na hindi raw siya humina. Ang totoo ay nagkaroon pa nga siya ng karagdagang lakas dahil meron siyang magic tungkod. May kakayahan daw itong pumatay ng aswang sa isang iglap lang, kaya malakas ang loob niyang maglakad mag-isa sa kakahuyan. Ang matandang aswang naman ang napaatras. Tila naniwala sa sinabi ni Lola Jack na ang totoo ay inimbento lang nito para takutin ang aswang. Anyong natakot ang aswang, ngunit
Hinamon nito si Lola Jack na subukan ang kapangyarihan ng magic tungkod nito. Malakas ang loob na humakbang pasulong si Lola Jack. Itinaas ang tungkod at nagwika ng ibang lingwahe na hindi naiintindihan ng aswang. Nang biglang may umagaw ng tungkod niya, isang matandang lalaking aswang. Ang asawa ng matandang babaeng aswang. Dahil sa pagdating nito ay tumapang na ulit ang huli. Inutusan niya ang asawa na sirain din ang mukha ni Lola Jack tulad ng ginawa nito sa kanya dati. Ang gusto ng babaeng aswang ay baturin ng gamiting pangwasak sa mukha nito. Napalunok sa takot si Lola Jack pero nakaisip siya ng paraan. Sinabi niya sa mag-asawang aswang na wala roon ng bato na ginamit niya roon, kundi nasa banda pa roon sa kabilang panig ng kakahuyan. Sabay na napatingin ang mga aswang sa itinuro niyang direksyon at sa kanya dinampot ang tungkod at binirahan ng pagtakbo. Dahil matanda na ay hindi na ganon kabilis tumakbo si Lola Jack. Di gaya ng matatandang aswang na nangulubot lang ang balat, ngunit ang lakas nila ay tulad pa rin nung kanilang kabataan. Nadapa si Lola Jack, hingal na siya. Napakiramdam niya ay mapupugto na ang hininga niya. Nakita niyang malapit na sa kanya ang mag-asawang aswang. Aatakihin na lang siya ng mga ito nang biglang humarang sa daraanan nila ang isa pang matandang lalaki. Binalaan nito ang mga aswang na sa oras na magasgasan man lang ang balat ng pinakamamahal niyang babae ay mananagot sila sa kanya. Tila natakot naman ang dalawa. Magkasunod na umatras at tuluyang lumayo. Pagharap ng matandang lalaki ay napanganga si Lola Jack. Si Lolo Poy. Tinulungan siya nitong makatayo. Ngunit nang makatayo na siya ay sa kanya ito pinagpahampas ng dalawang kamay niya. Sinumbatan niya ito sa pag-iwan sa kanya at lalo sa hindi na pagpapakita. Inabot na ng paglubog ng araw ang paglilitanya ni Lola Jack sa dating nobyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.